Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin tungkol kay Bagyong Uwan at sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kabayan, si Typhoon Uwan ay patuloy na nakakaranas ng rapid intensification at inaasahan na magiging super typhoon na ito bago mag-landfall ngayong araw. At signal number 4 nakataas na sa ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang mga biglaang pagbabago sa direksyon at lakas nito at ang mga lugar na unang tatamaan ng bagyo. Sa kasalukuyan kondisyon, patuloy na lumalakas si Typhoon Uwan habang ito'y tuloy-tuloy na kumikilos pakanluran hilagang kanluran papalapit sa silangang bahagi ng Luzon lalo na sa Catanduanes. Batay sa pinakabagong datos, ang sentro ng mata ng bagyo ay may tinatayang layo na lamang na 165 km sa silangan ng Birac, Catanduanes. Mas lumakas ang intensity nito. Taglay ang maximum sustained winds na umaabot sa 185 km per hour malapit sa gitna at may bugsong hanggang 225 km per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 km per hour sa direksyong pakanluran hilagang kanluran. Sa sirkulasyon nito, mas lumawak ang typhoon force winds na umaabot na ngayon hanggang 900 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin, kahit malayo ka pa sa mismong mata ng bagyo, maaari pa ring maranasan ang malalakas na bugso ng hangin, malawakang pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Dahil sa lawak ni Uwan, nakataas na ang iba't ibang antas ng tropical cyclone wind signal sa malaking bahagi ng bansa. Nasa signal number 4 ang mga lugar sa Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, Camarines Sur at sa may Camarines Norte. Sa ilalim ng signal number 4, makakaranas ng typhoon force winds na may lakas na nasa pagitan ng 120 hanggang 190 km per hour na may lead time na 12 hours bago ang inaasahang pinakamalakas na epekto. Kaya asahan na ang malalakas, mapanira at delikadong hangin na nagpapabuwal ng mga puno, nagtatanggal ng bubong at maaaring magdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Nakataas naman sa signal number 3 ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang dito ang gitna at katimugang bahagi ng Isabela, ang buong lalawigan ng Quirino, Silangan at katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya. Kasama rin dito ang lalawigan ng Aurora, Silangan at gitnang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Silangang bahagi ng Pampanga, pati na rin ang Metro Manila, buong lalawigan ng Quezon, kasama ang Polillo Islands, Laguna at Rizal. Gayon din sa silangang bahagi ng Batangas, Cavite, natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging ang Sorsogon at mga isla ng Ticao at Burias Islands. Sa Visayas, saklaw din ng babala ang lalawigan ng Northern Samar, hilagang bahagi ng Eastern Samar, gayon din sa hilagang bahagi ng Samar, kabilang na ang mga lugar tulad ng Calbayog at mga karatig na bayan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng storm force winds na may lakas na 90 hanggang 120 km per hour sa loob ng 18 hours na may kakayahang magpabagsak ng mga sanga, poste at magdulot ng pinsala sa mga bubong. Ang mga outdoor structures at lumang bahay ay maaaring mawasak. Samantala, nakataas naman sa signal number 2 ang buong Cagayan kasama ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, pati na ang natitirang bahagi ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at sa may Bataan. Saklaw din ng babala ang nalalabing bahagi ng Cavite, Batangas, gayon din ang Marinduque, hilaga at silangang bahagi ng Romblon, hilaga at gitnang bahagi ng Oriental Mindoro, hilagang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands. Kasama rin dito ang buong Masbate, Eastern Samar at Samar, pati na rin ang lalawigan ng Biliran. Kaya mag-ingat dahil may bugso ito ng hangin na may kakayahang magpatumba ng mga sanga ng puno at magpatigilid ng mga magagaan na sasakyan at maaaring magdulot ito ng disruption sa power lines at bahagyang pinsala sa mga tahanan. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang lalawigan ng Batanes, natitirang bahagi ng Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, gayon din ang Calamian Islands at Cuyo Islands, kasama din sa mga lugar na apektado ang natitirang bahagi ng Samar, Eastern Samar, gayon din ang Leyte, Southern Leyte at Bohol, saklaw rin ang Hilaga at gitnang bahagi ng Cebu, kasama ang Bantayan at Camotes Islands, pati na rin ang Hilaga at gitnang bahagi ng Negros Occidental,
at hilagang bahagi ng Negros Oriental. Kabilang din dito ang mga lalawigan ng Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique, Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Agusan del Norte at sa may hilagang bahagi ng Surigao del Sur. Bagamat hindi pa lubhang mapanira, maaari pa rin magdulot ito ng disruption sa mga power lines, bahagyang pinsala sa mga tahanan at delikadong kondisyon sa dagat. Ngayon, narito naman ang latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Matinding pagbuhos ng ulan na aabot sa mahigit 200 mm ang inaasahan tatama sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Sa ganitong antas ng pag-ulan, posibleng bumaha ang mga mababang lugar sa loob ng ilang oras, habang ang mga dalisdis ng bundok ay nanganganib sa pagguho ng lupa. Ang ganitong volume ng ulan ay kayang magpuno ng ilog, sumira ng kalsada at maghiwalay ng mga komunidad sa mahirap na kalagayan. Samantala, katamtaman hanggang malalakas na ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm ang posibleng maranasan sa Pangasinan, Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, gayon din sa may Bulacan, Metro Manila, gayon din sa Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Marinduque, Masbate, Sorsogon, Samar, gayon din sa Eastern Samar, Biliran at sa may Northern Samar. Ang ganitong pag-ulan ay sapat upang magdulot ng flash floods, bigla ang pag-apaw ng mga ilog at paghina ng mga lupaing dati nang nabasa ng magkasunod na ulan. Habang banayad hanggang katamtamang ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm naman ang inaasahan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at sa may Leyte. Ang mga ganitong pag-ulan ay maaari pa ring magpalambot sa lupa at magdulot ng biglaang pagguho, lalo na sa mga liblib at bulubunduking lugar. Bukas, araw ng Lunes, November 10, habang patuloy na pananalasa ang bagyo, inaasahan na matitinding pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa na aabot sa higit 200 mm na ulan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac at sa may Zambales. Sa mga lugar na ito, posibleng umabot sa delikadong antas ng pag-ulan kung saan ang mga ilog ay maaaring umapaw, ang mga kalsada ay maging daluyan ng rumaragasang tubig at ang mga tahanan ay posibleng malubog sa malawakang pagbaha. Samantala, aabot naman sa 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan, kasama rin ang Aurora, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Habang aabot sa 50 hanggang 100 mm naman na ulan ang tatama sa Batanes, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Occidental at Oriental Mindoro at sa may Marinduque. Tandaan mga kababayan, ang ganitong kondisyon ay maaaring magpalala ng mga pagbaha at pagguho dahil sa mga naipong tubig sa lupa mula sa mga naunang pag-ulan. Ayon naman sa latest forecast track intensity ni Typhoon Uwan, tandaan kahit hindi direktang tamaan ng landfall point, ang mga probinsyang nasa labas ng forecast cone ay maaari pa rin makaranas ng baha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kabahayan. Sa kasalukuyang kondisyon sa loob ng susunod na 24 oras ay inaasahang kikilos Typhoon Uwan patungong kanluran, hilagang kanluran. Ayon sa pinakahuling track forecast na inilabas, posibleng dumaan ang sentro ng mata ng bagyo malapit sa Catanduanes ngayong umaga at maglandfall sa Aurora mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Maaaring direktang tamaan ng eyewall ang Catanduanes kahit hindi pa tuluyang naglalandfall. Sa ganitong sitwasyon, ang mga residente roon ay makakaranas ng pinakamalakas na bagsik ng hangin. Pagkatapos maglandfall ni Uwan, inaasang babagtasin nito ang kabundukan ng Hilagang Luzon, dala ang matitinding ulan at mapanirang hangin. At bukas ng umaga, November 10, posibleng lumabas na ito sa karagatang sakop ng Pangasinan o La Union. Sa ngayon, si Uwan ay patuloy pang lumalakas at tinatayang aabot sa kategoryang super typhoon bago tumama sa ating kalupaan. Kung magiging favorable gaya ng mainit na karagatan at mahinang hangin sa itaas, ang mga kondisyon na ito ay magsisilbing fuel ng mabilis na pag-intensify ng bagyo. Kaya kung magpapatuloy ito, may malaking posibilidad na maglandfall si Uwan sa kanyang pinakamataas na lakas.
Kapag nangyari ito, asahan ng typhoon force winds na kayang magpatumba ng mga puno at infrastruktura, matinding pag-ulan, malawakang pagbaha at storm surge na maaring lumamon sa mga baybaying komunidad. At kapag tinahak na ni Uwan ang kabundukan ng Northern Luzon, inaasahang unti-unti itong hihina, gayunman mananatili pa rin ito bilang isang malakas na bagyo hanggang sa tuluyang makalabas sa West Philippine Sea. Tandaan, habang papalapit ang Typhoon Uwan sa Bicol Region, inaasahan ng torrential o napakalakas na pag-ulan sa mga lalawigan ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Ang ganitong dami ng ulan ay maaring magdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagtaas ng level ng ilog. Sa mga baybaying dagat, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, delikado na ang mga alon na napakabagsik na maaring umabot sa 6 hanggang 8 meters ang taas. Mataas din ang posibilidad ng storm surge o biglaang pagtaas ng tubig sa mga coastal communities. Ang mga residente sa mga matataas na lugar o tabing ilog ay pinapayuhang maghanda ng maaga, lumikas kung kinakailangan at makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Habang patuloy nating minomonitor ang pagtama ni Uwan at ang panganib na dala nito, dapat nakahanda na ang inyong tubig, pagkain na hindi madaling masira, gamot, flashlight, extra batteries at ang mga importanteng dokumento ilagay sa isang waterproof bag at siguraduhin nakasara at ligtas ang mga bintana, pinto at bubong ng inyong bahay. At ang mahalaga sa lahat ay patuloy po tayo na mag-ingat mga kababayan.